Assalamualaikum. Ang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng Miyerkules. Nandito na naman tayo ngayon sa ating Catholic Daily Bible Readings. Ang ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, binabati natin yung mga regular nating mga kasama. Si Brother Joseph John Quijano, si Mystery of Faith, Iglesia Catholic, saka si Kuya Romy Nunez, at si Pablo ng Japan. At yung iba pa natin mga kapwa Katoliko na dumadaan dito sa ating live from time to time. So, maging yung mga nagtatap ng screen. But before that, as we will start this program, let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We praise you. We thank you, Lord, for your goodness and mercy for us, for giving us new life, for giving us another day, giving us another opportunity and privilege to live, for waking us, for taking care of us from the previous days. Thank you for all the blessings that we have received from you. We ask forgiveness from all of our sins, our words, actions, and thoughts, and the things we're supposed to do that we fail to do, and the things we're not supposed to do that we do. We ask for forgiveness from all of it, O God. Have mercy on us and bless us, and speak to us through your word in this morning as we study and read and contemplate on your word. Bless us, and we claim also your word in 2 Corinthians chapter 5, verse 10. The says, for the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord, we entrust you this day. May your word will grow in our hearts, in our lives. In Jesus' name. We bring you, give you the glory, honor, and praise with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Shalom mga kapatid. Ang background ko is the Cathedral ng International Shrine of the Diocese of International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Diocese ng Antipolo. Yan po yung cathedral. Okay. So, ang Ebanghelyo ngayon is still a continuation of the Gospel of yesterday. Still from John chapter 3. The Gospel of the Lord from John chapter 3 verses 16 to 21. Glory to you, Lord. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, yan mga kapatid. Yan pong Ebanghelyo ngayon. Okay. So,
Yan po yung ebanghelyo ngayon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Karugtong pa rin po siya kahapon noong 2 araw na ang ebanghelyo na mula Lunes hanggang ngayong Miyerkules. So, itong verse 16 ay napaka-famous ito na verse, mga kapatid. At memorize ito ng karamihan. Pero sa ating mga Katoliko, kahit ito ay very common, ay halos hindi ito alam ng iba. Pero bagamat hindi natin ito memorize, it is very familiar for us. Familiar ito sa atin. So, siguro bago natin puntahan itong verse 16 na sinasabi, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanya bugtong na anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro uugatin muna natin bakit pinadala ng Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit niya pinadala ang Panginoong Jesucristo? Anong dahilan? Of course, kapag pag-usapan natin ito, tatanungin natin kung ano mga dahilan, why the Lord Jesus came? What is the purpose? So, hindi pwede na sasabihin na natin, kasi inibig lang ng Diyos ang sanlibutan, kaya niya ipinadala ang kanyang anak. So, pero maliban doon, dahilan doon sa pag-ibig ng Diyos, bakit kinakailangan ipadala ang ating Panginoon Jesucristo? So, dapat matugunan natin yung sagot na yun maliban dun sa sinasabi dito na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya yung kanyang bugtong na anak. Bakit niya isinugo? Tatanungin natin, bakit niya isinugo yung kanyang bugtong na anak? Ano bang dahilan? So, kung itanong natin yan, of course, ang sagot, babalikan natin yung kasaysayan, yung unang the creation or the first fall of man na tinatawag, mga kapatid. Babalik talaga tayo doon. Hindi pwede na hindi natin yung babalikan, or else hindi natin maintindihan why God sent His only Son for us. Kaya many of us hindi natin na-appreciate itong verse na ito. Actually, hindi na-recite lang natin siya, pero hindi natin naintindihan why. Kaya nga babalikan natin yung doon sa first fall of man sa Genesis chapter 3, makikita natin doon na noong nilikha ng Diyos ang tao, di ba? Sabi nga nung narinig ko na God created everything bago niya likhain yung tao. Di ba? Inilikha muna ng Diyos ang lahat ng bagay bago niya likhain ang tao. Kumbaga parang pinag-isipan ng Diyos. Pinag-isipan ng Diyos na bago niya lalangin yung tao. Then, after na nilalang niya yung tao, ay pinag-isipan niya rin bago lalangin yung babae. Kasi alam ng Diyos na babagsak ang lalaki dahilan sa babae. So, kaya kapag makita nyo, di ba? So, walang angkop na kasama yung lalaki, kaya nilalang niya yung babae. And then, nung nilalang niya yung babae, pinagbilinan sila na ang lahat ng mga bunga ng punong kahoy ay kanilang makakain sa halamanan. Maliban doon sa isang puno na sa gitna ng halamanan. So, hindi yun binanggit na mansanas or apple. Although, ang apple ang ating pinagdidiskitahan. Ang sinabi lang doon, isang puno sa halamanan. Hindi binanggit na it was an apple, mga kapatid. So, kung titingnan natin, mga kapatid, na sinasabi doon sa Genesis, sabi niya, makain ninyo ang lahat ng bunga ng punong kahoy at maliban doon sa isa. Sapagkat kapag kinain ninyo ito, ay mamamatay kayo. So, nung sinabi nila yon, sinabing mamamatay kayo,
Then, dumating sa eksena ang Diablo, si Satanas. Verse 1, Genesis chapter 3, verse 1, Now the serpent was the most cunning of all the animals that the Lord God had made. The serpent asked the woman, Did God really tell you not to eat from any of the trees in the garden? Di ba? So kung makikita niyo yung linyahan ng demonyo, ay sinabi ba ng Diyos na hindi ninyo makakain ang bunga ng anumang puno sa halamanan? You see, mga kapatid, how the conversation started. Tinwist ng Diablo yung instruction ng Diyos kina Eva at Adan. Di ba ang instruction ng Diyos, lahat ng bunga ng mga halamang punong kahoy sa gitna ng halamanan ay makakain ninyo, maliban dun sa isa. But when the devil came, tinwist niya na sinabi niya, magaling conversation starter ang demonyo, mga kapatid. Sinabi ba ng Diyos na lahat ng mga bunga ng puno ng kahoy ay hindi ninyo makakain? Di ba? Ang galing. Yung magaling na conversation starter. Ganyan yung mga mambubudol, mga kapatid. Di ba? Sa mga budol gang, magaling din sila magsalita para pumasok ka sa conversation, at once na pumasok ka sa conversation, hindi ka na makawala. And then dapat ito, the woman answered the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden. It is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, You shall not eat or even touch it, lest you die. Mamamatay kayo. But the serpent said to the woman, You certainly will not die. No, God knows well that the moment you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like gods who know what is good and what is bad. The woman saw that the tree was good for food, pleasing to the eyes, and desirable for gaining wisdom. So she took some of its fruit and ate it, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked, so they sewed fig leaves together and made loin cloths for themselves. So you see, good starter ang demonyo ng conversation. Sinabi ng demonyo, hindi. Sinabi lang yun ng Diyos kasi kapag kinain nyo yan, alam niya na magkaroon kayo ng kaalaman ng tama at mali. Nakita nyo yung sinasabi? The moment, God knows well that the moment you eat, your eyes will be open and you will be like gods. You will be like gods who know what is good and what is bad. The woman saw that the tree was good for food, pleasing for the eyes, and desirable for gaining wisdom. So you see, ibig sabihin, makikita natin na natukso sila, na akit sila dun sa pananalita ng Diablo. Natukso sila dun sa magiging resulta ng kanilang pagkain niyaon, bagamat ang katumbas nun ay pagsuway nila sa Diyos. So, tukso, kapangyarihan. Kasi magkakaroon sila ng wisdom, they were tempted na magkakaroon sila ng kapangyarihan, ng power. Kapag kinain nila yun. Na once na kinain naman nila yun, ang kapalit naman nun is yung kanilang relasyon will be at risk. Yung relationship nila sa Diyos ay masisira.
At yung sinabi ng Panginoon na mamatay sila once they will eat that certain fruit. Pero natukso sila, kinain niya, dahilan dun sa pangako. Dahilan dun sa pangako na kapag kinain mo yan, ay magkakaroon ka na ng karunungan na para kang Diyos, the desired power. Mas maganda sa paningin. Yan, di ba? Ang tukso ng Diablo, ganun mga kapatid. Kaya nga ang demonyo daw talaga ay hindi magpapakita sa atin na may sungay. Ang demonyo ay magpapakita ng maganda, kaakit-akit sa paningin. Yan yung strategy ng demonyo mga kapatid. Hindi siya magpapakita sa atin na pangit siya. Stop! May dugtog nito. May dugtog ako dito. So yun mga kapatid. Natukso sila dun sa pangako. Na magiging parang Diyos sila. Makaalam ng mabuti at tama. So, ipinagpalit nila yung lordship ng Diyos over the lordship of Satan. Kasi kala nila na buong puso ang pagiging Panginoon ng Diyos sa kanilang buhay, they're supposed not to listen to other voices. Kasi ang Panginoon nila ay ang Diyos. Ang Diyos lamang ang kanilang pakikinggan. Yet, nung nakinig sila sa Diablo, ibig sabihin, pinagpalit nila ang lordship na kinikilala na nila na Lord ang Panginoon, ang Diyos, kaysa sa Diablo. Kasi ang pinakinggan nila ay ang Diablo, mga kapatid. So, kung titingnan natin, then, nung nagkasala ang tao, pinalaya sila, dito, verse 8, when they hear the sound of the Lord God moving about in the garden at the breeze, the time of the day, the man and his wife hid themselves from the Lord God among the trees of the garden. The Lord God then called to the man and asked him, "Where are you?" He answered, "I heard you in the gardens, but I was afraid because I was naked, so I hid myself." Then he asked, "Who told you that you were naked? You have eaten then from the tree of which I had forbidden you to eat?" The man replied, "The woman whom you put here with me." Yun. Sinisi niya ang babae. Samantala, nung binigyan siya ng babae, hindi man lang siya nagtanong, saan ito galing? Anong puno ito? Diba, hindi rin siya nagtanong. Sinisi niya ngayon yung babae. The woman, he answered, "I heard you." Okay. The man replied, "The woman whom you put here with me." Sinisi niya yung babae, at the same time sinisi na ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng babae sa kanya. Di ba? Kita nyo, mga kapatid? And so I ate it. The Lord God then asked the woman, "Why did you do such a thing?" The woman answered, "The serpent tricked me into it, so I ate it." Yan. Sinisi rin din ng babae ang Diablo. Then the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you shall be banned from all the animals and from all the wild creatures. On your belly shall you crawl, and dirt shall you eat all the days of your life. Verse 15, "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will strike at your head, while you strike at his heel." So, nung ma-fall ang unang tao, si Eva at Adan, makikita natin dito sa tinatawag na Genesis chapter 3 verse 15, ay in-announce na ng Panginoon yung tinatawag na proto-evangelium, the gospel, the good news, the first good news
yung magkakaroon ng, ang babae ay magkakaroon ng supling, at ang supling ng diablo ay maglalaban, at ang diablo ay maglalaban at dudurugin ang kanyang ulo, mga kapatid. Magkakaroon ng enmity. Yan. I will put enmity. So kung makikita natin, dalawang lahi ang binanggit dito, lahi ng serpiente at saka yung lahi ng babae. Maglalaban-laban sila. So this is the first gospel, mga kapatid. Kasi ang Diyos ay kumbaga sukan, ang tao ay obra maestra ng Diyos. He is an piece of art na napakamahal sa Kanya. Diba? In all the creation ng Diyos, ang tao lamang ang ginamitan niya ng kamay at Kanyang hiningahan. The rest of His creation is through His Word. Diba? Let there be light, and there was light. Diba? Sasabihin lamang ng Panginoon, ng Diyos, at nagkakaroon ng liwanag, nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng lahat ng nilikha. Pero pagdating sa tao, dun sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, mga kapatid, sabi dito verse 26, then God said, let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and the cattle, and over all the wild animals, and all the creatures that crawl on the ground. God created man in His image. In the divine image, He created him, male and female, He created them. See? So sa lahat ng creation ay kakaiba ang paglikha ng Diyos sa tao. All the creations were created because of the Word, of His Word. But pagdating sa tao, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa larawan natin. At gawin natin silang tagapamahala sa lahat ng mga bagay. So kakaiba. So obra maestra ng Diyos ang tao. Kaya nga, nung nagkasala si Eva at Adan, hindi niya nais na ang kanyang nilikha ay panghabang panahon mapawalay sa kanya. Actually, they experienced death, namatay sila, mga kapatid. That is why, kung titingnan nyo, Pablo, good morning. Noong namatay sila, pinalaya sila sa Garden of Eden. Ang Garden of Eden that symbolizes God's presence. At hindi ninais ng Diyos na mapawalay sila panghabang panahon. Kaya nga in-announce agad yung proto-evangelium, mga kapatid. The first good news. Yung unang pangako na magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas. Yun yung dahilan. Kasi it is a work of art niya yung tao na nagkasala at ayaw niyang mapawalay sa kanya ng panghabang panahon. That is why He Himself made move. Siya yung gumawa ng thank you Pablo sa bulaklak. Siya yung gumawa ng steps na mapabalik tayo sa Kanya. Kasi kung sa ating paraan lamang, ay hindi natin magagawa yaon, mga kapatid. Hindi natin magagawa. Kaya kung titingnan niyo dito, yung succeeding na mga verses dito sa Genesis chapter 3, prior sila palayasin ng Diyos sa Garden of Eden, alam niyong ginawa? Pinadamitan sila ng Diyos ng balat ng hayop. What does it mean, mga kapatid? Doon pa lang sa Genesis chapter 3, makikita natin na ito, tingnan natin verse 24, when He expelled the man, He settled him east of the garden, and He stationed the cherubim and the fiery revolving sword
to guard the way to the tree of life. Verse 21, for the man and his wife, the Lord God made leather garments with which He clothed them. Yung sa verse 21, Genesis chapter 3, verse 21, ito mga kapatid, itong part nitong verse 21 na ito, parang it seems for us na parang wala lang. Na parang wala lang sa atin. Anong ibig sabihin nun? A very symbolic itong verse na ito mga kapatid. Kasi, for you to have a covering for yourself na balat ng hayop, ay kailangan patayin yung hayop at kailangan mapatuloan yung kanyang dugo. So it is very symbolic mga kapatid. Para mapagtakpan yung kanilang kahihiyan, ay kinakailangan magpatulo ng dugo para magawang pantakip sa kanilang mga sarili, mga kapatid. Kaya nga kung titingnan natin ang kasaysayan sa mga panahong yaon, makikita natin na from that moment, every time na sasamba sila sa Diyos ay kinakailangan nila maghandog ng susunuging hayop. Kailangan nila magpatulo ng dugo para temporarily ay mapagtakpan yung kanilang kasalanan. Yung tinatawag na atonement. Ma-atone yung kanilang kasalanan. Pero yun ay paulit-ulit lang sapagkat kaya nga kung makikita din natin si Cain at saka si Abel, nung naghandog si Cain ng kanyang susnugin, ay gulay-gulay lang. Pero mas kinalugdan ng Diyos na handog ay yung galing sa kanyang mga alagang hayop na susunugin. Then, nainggit siya, nagselos siya sapagkat kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel kaysa sa kay Cain. Then later, makikita natin yung si Abraham ay inutusan siyang ihandog ang kanyang anak. Pero nung pagdating na nila sa bundok ng Moriah, na sasaksakin niya na yung bata, ay nagpadala ang Diyos ng isang tupa na nakasabit ang sungay sa mga sanga ng punong kahoy. At yun ang kanyang inihandog in behalf of his son. Yung kanyang bugtong na anak niya lang si Isaac sa legal na asawa na si Sarai, si Sarah. Although nagkaroon pa siya ng anak later on, at isa doon si Ismael sa niyang asawang si Agar. Pero si Isaac ang bugtong niyang anak sa legal niyang asawa si Sarah. So instead na mamatay si Isaac, ay nagpadala ang Diyos ng isang kordero. Then, the times goes on, makikita natin mga kapatid, na sinasabi sa Hebrew chapter 10 verse 5, nabanggit din natin nung nakalipas na araw, na di ba makikita natin yan from the time on, sa Levitical law, yung mga ceremonial law nila, yung paghahandog, yung lastly nga makikita natin doon sa Bagong Tipan, na ang Panginoong Kristo makikita natin na pinagtataboy niya yung mga mamalit ng pera at mga nagtitinda ng mga handog ng mga hayop, panghandog ng mga hayop. So kung makita natin ba, yan yung parang it seems to be like that, natanong na rin yan dati. Pablo, yung si Cain, nagkaroon pa ng asawa. So alam naman natin, ibig sabihin, hindi na wala ng ganon na account. Ibig sabihin, si Eva at Adan, kasi di ba alam naman natin ang edad nila noon ay si Eva at Adan ay nag-asawa, ang edad nila noon ay maabot ng ilang daang taon.
Hindi natin alam kung paano ang calendar nila noon. So most possibly, in that period of time, nagkaanak pa uli sina Eva at Adan. Then, yun yung mga napangasawa most possibly, yun yung mga napangasawa ni Cain. So wala nang sinabing account na naglikha pa ulit ang Diyos ng tao. Kasi kumbaga sa parang may na-start na ang Diyos na kumbaga sa parang ikaw, halimbawa nakapag-raise ka na ng isang inahin at saka isang roster ng isang tandang. Pagkatapos mga anak nung inahin mo ng manok, ay sigurado mga anak pa ulit yun. So hindi na kinakailangan pang lumikha ulit ng panibagong Diyos. So yung detail ng kasaysayan doon sa Genesis ay hindi na kinakailangan isa-isa pa at nagkaanak pa ulit si Adan at saka Eva. Si Eva, most possibly nagkaanak pa sila kasi noon ang existence nila ilang daang taon. So nagkaroon ng asawa si Cain. So yun, ganun yung may mga historical writers, most possibly yung mga historical writers na hindi na detailed yung mga pagkasaysay. Merong ganun. Kaya nga kahit dito sa John chapter 21, may makikita natin dito na isa sa halimbawa na dito. Okay. Sa John chapter 21, ito yung example niya. Okay. Verse 23, there are also many other things that Jesus did, but if this were to be scribed individually, I do not think the whole world would contain the books that would be written. So ito yung mga isang halimbawa. Meron pa akong nakita, sabi niya, John 20 verse 30 to 31. Sabi dito, now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. So maging kahit dito sa New Testament, may mga other details ng ministry ng Panginoong Kristo na hindi na naisulat. Ang reason, sabi niya, verse 31, but these are written that you may come to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through this belief, you may have life in His name. So yun yung sa tagal ng existence ni Eva at Adan, of course, since na na sila, napalayo na sila doon sa kasi ang command sa kanila di ba ang command sa kanila, sabi niya, magpakabarami kayo. Ang Genesis, ang tinatawag na Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ang Pentateuch ay ina-attribute kay Moses. Yan, yung kay Moses, ang Pentateuch. Yung Genesis. Ina-attribute yan. Yung Pentateuch kay Moses. So yan. Ang Pentateuch, 5 books. Yan, kinoconsider the 5 books of Moses. Pentateuch or Torah. Torah, yan, tinatawag na Torah. So may mga style ang writer na hindi siya detailed para yun yung isa sa mga style ng mga writer, may mga hindi detailed na mga pangyayari para mag-isip ka, yun yung mga magagaling na writer para magko-conscious ng kaisipan sa isang magbabasa na malayang makapag-isip na mag-isip. Diba? Mga ganong style ng mga writer. So, mga style ng mga writer. Okay. So, nung nagkasala ang tao mga kapatid, napawalay sila sa Diyos, namatay sila actually. Kaya nga simula noon, kung makikita yung last, di ba yung last na ang Panginoong Kristo pagdating dun sa temple, di ba, nung ginawa niya, pinalayas yung mga namamalit ng pera, yung mga nagtitinda ng mga hayop. Kasi noon, nung panahon na yon, ay patuloy pa rin sila nag-aandog ng hayop. Kasi, bakit sila nagtitinda ng mga hayop doon? Kasi ang ibang mga pilgrims galing sa mga malalayong lugar, halimbawa kung galing sila sa Northern Kingdom, doon sa North, bababa sila sa Jerusalem, malayo yung mga kapatid. Kung dala-dala nila yung kanilang hayop, bit nila or inaakay nila
inaakay nila coming from them, from their farm, dalhin doon para ihandog, susuriin po yan ng quality control ng mga saserdote, mga kapatid, sa templo. Kasi, kung maghahandog ka, ay kinakailangan walang kapintasan yung ihandog mo. Ngayon, kung sa haba ng paglalakad ninyo yung baka mo or kambing or as, yung tupa na dala-dala ay natapilok at nagkaroon ng sugat, pagdating dun sa templo, i-qualify yun ng quality control kung katanggap-tanggap ba ang iyong hayop na ihahain. So kung may kapintasan, hindi yun mako-qualify. So ang ginagawa nila, either magpapapalit sila ng pera, mga foreign currency, or bibili sila ng mga hayop na andun na sigurado na walang kapintasan yung mga hayop. Meron dito sa Malakias, mga kapatid. Sa Malakias chapter 1 verse 8, sabi nito, kapag maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, ayan mga kapatid, subukin ninyong ihandog iyan sa inyong pinuno. Siya kaya'y matutuwa. You see? So, ibig sabihin, they are very conscious sa kanilang ihandog. That is why, noong panahon na ang Panginoon Kristo pinalayas yung mga namamalit ng salapi at mga nagtitinda ng mga hayop, it is because kahit nung panahon na yun, naghahandog sila ng mga susunugin. At yun nga sinasabi dito sa Hebrew chapter 10 verse 5. So isa yun sa reason bakit the Lord Jesus Christ need to came into the world. Need to came into the world. Sapagkat, itong sinasabi dito sa Hebrew chapter 10 verse 5. Sa verse 4, umpisa natin, sapagkat ang dugo ng mga turo at ng mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. So yung ginagawa nila na paghahandog ng mga hayop is just a temporary atonement. Then pagkatapos nun, ulit-ulit, mga kapatid. Uulit muli sila ulit. Kaya dito sa verse 5, sabi dito, dahil diyan, nang si Kristo'y manaog. Yan. Tandaan niyo yun nang si Kristo'y manaog. Ibig sabihin, tama yung nanggaling siya sa Ama. Hindi siya dito galing lang sa lupa. Yan din yung binanggit natin kahapon sa John chapter 3 verse 13. Walang makaakyat sa langit na hindi muna bumaba mula dito sa lupa. So bumaba siya from heaven to earth. Ito dito, sabi niya ng verse 5, Hebrew 10 verse 5, at nang manaog siya sa sanlibutan, at nang manaog si Kristo, dahil diyan ang si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo iwig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ng mga handog na susunugin at ng mga handog dahil sa kasalanan. Verse 7, kaya't ang aking sinabi narito, ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa kasulatan tungkol sa akin. So you see, hindi makapapawi. Kaya nga dito sa Hebrew chapter 9 verse 22, related pa rin dito sa patungkol sa paghahandog, mga kapatid. That is why the Lord Jesus Christ need to came into the world. Yan, John chapter 3 verse 13, walang makaakyat sa langit na hindi muna bumaba mula galing sa langit. Ibig sabihin, bumaba mula sa langit. Hindi siya tao lamang. Of course, nagkatawang tao siya. Yun yung sinasabi natin kahapon pa nung nakalipas na araw. Nagkatawang tao siya. Kasi yung mga handog na susunugin na hindi makakapawi ng kasalanan. Okay? Hindi makatutubos ng kasalanan. Kaya nga yan yung sinasabi dun sa Acts 20:28, that the blood of the Lord Jesus Christ purchased, we are purchased by His own blood. The church of God purchased by His own blood. Okay. Hebrew chapter 9 verse 22. Ang sabi rito, mga kapatid,
Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So kung titingnan natin, mga kapatid, yung dugo ng mga hayop ay pansamantala lamang yun. Temporary atonement. Ginagawa nila yearly yun. Yung tinatawag na temporary atonement. Pwede natin balikan sa Old Testament para at least challenge yun sa atin. Basahin natin, mga kapatid. Ngayon, sa pagdating ng Panginoon Kristo, yung kanyang dugo, yan yung once and for all. Actually, kung mabasahin natin dito, very interesting itong Hebrew. Makiintindihan natin ito, mga kapatid. Once and for all, the blood of the Lord atoned us from our sins. Yan yung dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo na bumaba dito sa atin, sa lupa. Kaya nga kung titingnan natin yung mga prophecy, yung Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, Deuteronomy chapter 18 verse 15, at saka yung proto-evangelium mismo, yung Genesis chapter 3 verse 15, yung offspring doon na sinasabi ay pumapatungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So bakit kinakailangan isugo ang Panginoong Jesucristo sa sanlibutan? Sapagkat hindi karapat-dapat ang anumang dugo ng hayop or maging ang ating dugo or ang ating buhay para pambayad sa ating kasalanan na nagawa ng ating mga ninuno. It is not just simply sorry. Mga kapatid, kasi kung titingnan natin, mamamatay kayo kapag kinain nyo yan. Kaya nga kung makikita natin sa Romans chapter 6 verse 23, Romans chapter 6 verse 23. Yung sa una-una, yung Romans 3:23 man muna, for all have sinned and come short to the glory of God. Kaya din sa Romans chapter 6 verse 23, sabi niya, for the wages, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namatay sila nung nagkasala sila. Then for them to live, there must be an offering, a ransom. Yung sinasabi sa Mark chapter 10 verse 45. A ransom para maibalik yung kanilang estado, maibalik sila sa dati nilang estado. A ransom. Yung sinabihanggit na word sa Mark chapter 10 verse 45. Ransom, pantubos. Kasi noong sinunod nila ang Diablo, isinangla nila ang lordship, pinagpalit nila ang lordship ng Diyos over doon sa Diablo. Kasi ang Diablo na yung kanilang sinunod. Ay, ibig sabihin, mas kinilala nila Panginoon ang Diablo. Kasi kung kinikilala nila na Panginoon ang Diyos, dapat hindi sila nakinig sa Diablo kasi ang Lord nila ay ang Panginoon. Dapat nakastand still yung instruction ng Diyos, yun yung sinunod nila. Kaso lang pinakinggan nila ng Diablo. Ibig sabihin, pinagpalit nila yung lordship, mga kapatid. So for them to be redeemed from the hand of the devil, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan ng mga hayop ay hindi makasasapat. Ang kamatayan natin ay hindi makasasapat. Kasi tayo ay, we are stained of sin. So therefore, ang dugo natin, kung mamatay man tayo, para bayaran natin ang ating mga kasalanan, walang saysay. Kasi we are stained of sin. There must be one who will offer himself na walang kapintasan. Kaya nga, kung titingnan niyo sa John chapter 1 verse 29, di ba nang dumalapit ang Panginoon Jesucristo kay Juan para magpabautismo, anong sinabi ni Juan? Sabi ni Saint John the Baptist, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Itinanggi ba ng Panginoon yun? No. Because He is. That is why, yun yung sinasabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin nyo na ng yung buo ng John, ang Hebrew, aklat ng Hebrew. Maganda mga kapatid. It talks about, ito yung pinag-uusapan natin. Hindi rin naman natin mapag-usapan ng
lahat yan sa isang ganitong land. So, hindi, kung dugo lang ng hayop ay hindi makapapawi ng ating makasalanan. Yung sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 22, sapagkat ayon sa kautusan, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. At ang makasapat lamang na makapagpatawad ng kasalanan ay ang pagbububo ng dugo ng Panginoon Kristo sa krus sa Kalbaryo. Dahilan sa ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23. Kaya nga dun sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His love towards us in that while we are still sinners, Christ died for us, mga kapatid. Yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, kung titingnan natin, kung kamatayan natin, hindi makatutubos. Kung ang kamatayan ng isang tao, kung ang Panginoon Kristo ay tao lang, walang saysay ang kanyang dugo. Kasi, He is stained with sin. So, kailangan wala siyang kapintasan. Kaya nang tinawag sa ni Juan na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Ibig sabihin siya yung kordero na walang kapintasan. Kung may kapintasan siya, hindi siya karapat-dapat. Kaya nga dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, mga kapatid. Dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, sa mga hibaka, sa mga nagbabasa ng Bible, baka hindi nyo ito napapansin. Pero ito very clear, mga kapatid. Ang sabi dito, kung ang isang tao'y magkasala sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Halimbawa, you sin against me. Pwede magmagitan sa atin si Lord para i-reconcile tayo sa isa't isa. Pero take note ang karugtong, mga kapatid. Ngunit, sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Sino raw ang mamamagitan kung kay Yahweh tayo magkakasala? Sinong karapat-dapat? Who among us? Who among us is worthy? Kasi kung merong worthy sa atin from among us, ay hindi na dapat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. John chapter 3 verse 16, yun yung verse ngayon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya. So nang sinugo niya, ang origin ng Panginoon ay hindi galing dito sa lupa. Siya'y galing sa langit. Kaya nga, pumanaong sa Hebrew 10 verse 5, John chapter 3 verse 13, walang umakyat sa langit, maliban na siya munang bumaba, ang anak ng tao, ang ating Panginoong Kristo. Kasi nung nagkasala ang tao sa Diyos, ay walang maaring karapat-dapat mamamagitan para maibalik yung estado natin sa Diyos. Yung dati nating state, yung dati nating estado, yung dati nating katatayuan. So there must be a worthy offering for our sin para maging makapanumbalik tayo sa Diyos. At yun nga, dahil nandun sa pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Kasi isa sa rason, kung magkasala, 1 Samuel chapter 2 verse 25, kung magkasala ang tao sa Diyos, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan ng Diyos para pagkasunduin sila. Pero, ang sagot ang karugtong, ngunit kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaaring mamagitan? Ang sagot doon, wala. Kaya, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para siyang mamamagitan sa atin at may pagkasundo tayo sa Ama. Yung sinasabi sa 1 Timothy 2:5, there is a need that the Lord Jesus Christ came into the world. Nagkatawang tao siya, yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Mga kapatid. And then,
Walang karapat-dapat, walang gaano man kalaki yung ating kayamanan, maging yung buhay natin ay hindi makasasapat para makabayad sa ating mga kasalanan. Sapagkat ito sinasabi sa Psalm 49, mga kapatid, verse 7 to 8. Hindi kaya, ito, take note, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kaya ng sinuman. Take note of the word. Hindi kaya ng sinuman. So therefore, kung ang Panginoon Kristo is purely human being, hindi niya kayang matubos ang kanyang sarili. Take note of the word sinuman. Hindi kaya ng sinuman na matubos ang kanyang sarili. So kung ang Panginoon Kristo, purely human being, kasama sa dun sa sinuman na yun. Pero He is not, because siya ay isinugo ng Ama sa sanlibutan. Nanaog siya mula sa langit sa sanlibutan. Kaya nga, di ba may kanta tayo, He came from heaven to earth to show the way. From the cross, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Nanaog siya. Hebrews 10 verse 5. John chapter 3 verse 13. Walang makaakyat sa langit na hindi muna na siya rin nanaog. Kasi kung ang Panginoon Kristo ay kasama siya, He is tao siya lamang na katulad natin. He is purely human and not God. Kasama sa rito sa sinasabi sa Psalm 49 verse 7 to 8. Sabi dito, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayaran tubusin sa kamay ng Diyos. You see? Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. So kung ang Panginoong Kristo kasama siya sa atin na He is purely human being, yung dugo niya na sinasabi sa Acts 20:28 ay walang saysay, mga kapatid. Okay? Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Verse 8, ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat. So you see, kahit gaano man kalaking kayamanan, kahit gaano man yan, kahit gaano man kakasikat, mayaman ka, kahit ialay mo ang iyong buhay, walang saysay. Di ba? Walang saysay. So, hindi makatutubos. So, kung ang Panginoon Kristo na kinikilala mo ay tao lamang, ay ibig sabihin, you are not still redeemed until now, mga kapatid. Gilbert, hey bro, tanong ko lang po, ang alone with God, at doon ko po na unawaan na, ano yun bro, alone? Yung John chapter 1 verse 1 to 3, baka yun yung tinutukoy mo. Hindi alone yun eh. Ang sinasabi dun sa John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Hindi ko maintindihan yung tanong mo bro kung anong, baka something like that. Yung alone with God. Nag-iisang kasama ng Diyos. Yung God dapat bro, capital letter, yung letter G, Gilbert. Sige mga kapatid, ngayon, kung ang Panginoon Kristo is purely human being, at kung yan yung pagkakilala mo, and then, hindi ka natutubos ang kanyang dugo. Yung kanyang dugo ay walang saysay, mga kapatid. Kaya nga isinugo ng Ama
ang kanyang bugtong na anak. Kasi kung hindi siya susuguin, ay baka hanggang ngayon naghahandog pa rin tayo ng mga handog susunugin para mapatawad ang ating kasalanan. Temporarily. Kaya kailangan isugo ang Panginoong Jesucristo. Hebrews 10 verse 5, nanaog siya. John chapter 3 verse 13, walang makakayat sa langit na hindi kundi ang siyang bumaba mula sa langit. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pagbaba, sinasabi doon sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Kasi kung purely human being ang Panginoon sa Kristo, walang saysay yung kanyang dugo. Hindi ako magiging Kristiyano kung ganoon. Nonsense. Anong pagkakaiba ng Panginoon? Kung tao lang ang Panginoon sa Kristo tao lang ang Panginoon sa Kristo, anong pagkakaiba niya sa atin? Hindi niya mamimit yung requirement ng standard ng requirement, mga kapatid. Doon sa Psalm 49, verse 7 to 8. Kung tao lang, purely human being lang ang Panginoon sa Kristo, hindi niya mamimit yung standard ng Diyos. Doon sa Psalm 49, verse 7 and 8. At saka yung 1 Samuel chapter 2, verse 25. Kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, may mamagitan sa kanilang Diyos. Ngunit, kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaring mamamagitan? So wala pong magiging karapat-dapat, kapatid. That is why, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kung susundan natin yung verse 17, sapagkat, ito sa verse 17, John chapter 3, verse 17. So, di ba? Verse 16 pala yung pinag-usapan natin, kinakailangan natin i-dig deeper yung pinag-ugatan kung bakit kinakailangan isugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Hindi natin ma-appreciate yung John chapter 3 verse 16, hindi natin ma-appreciate yung pag-celebrate natin ng Christmas, mga kapatid, once na hindi natin inaintindihan kung why God need to send His only Son. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. It is not just simply sorry. Sorry, Lord. Kahit 1 billion times ka pa maghingi ng sorry, it is nothing. Kasi ang standard ng ang sinabi ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi siya simply sorry. Lord, sorry. Okay, I am forgiving you. Stay with me here in paradise, in Garden of Eden. But next time, do not eat that kind of fruit. Diba hindi ganun? Pinalaya sila because it symbolizes na namatay sila sa presensya ng Diyos. Namatay sila sa paningin ng Diyos. Gilbert, yes God. Panood ko sa movie bago umakyat sa paraiso, harap mo na sa judgment. Yun naman yun naman talaga, Gilbert, yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na sinasabi na lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng kaugulang ganti sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. So yung sinasabi doon. So yun, mga kapatid, so kung ang Panginoon sa Kristo is purely human being, so walang saysay yung kanyang dugo. Hindi makatutubos sa atin. Walang saysay yung sinasabi sa Acts 20:28. Mga kapatid. Okay? Sinasabi sa Acts 20:28, ito sinasabi na itong verse na ito ay pinag-aagawan ng dalawang sekta dito sa atin. At ng iba pang mga sekta. Sabi rito, keep watch over yourselves and over the whole flock of which the Holy Spirit has appointed you overseers
Okay. Overseers dito bishop dito mga kapatid, originally bishop ang overseers na ito. In which you tend the church of God, you tend the church of God that He acquired with His own blood. Okay. Keep watch over yourselves and over the whole flock of which the Holy Spirit has appointed you overseers, in which you tend the church of God that He acquired with His own blood. He acquired us of His own blood. Binili niya ng kanyang dugo. So, kung ang Panginoon sa Kristo is purely human being, hindi niya tayo mabibili ng kanyang dugo, mga kapatid. Tandaan natin yan. Hindi niya tayo mabibili. Kasi hindi siya pasok doon sa standard ng Diyos sa sinasabi doon sa Psalm 49 verse 7 to 8 at saka yung 1 Samuel chapter 2 verse 25. Kaya nga, yung sinasabi doon sa Hebrew chapter 10, sabi niya, ang mga dugo ng mga turo at mga hain na hindi mo pinalugdan. Kaya nga, nang pumanaog si Kristo sa sanlibutan ay kanyang sinabi, narito ako o Diyos upang tukdin ang loob mo. Yun mga kapatid, dumating siya, pumanaog siya, sinugo siya ng Ama. Hindi lang kung hindi siya galing sa langit, dapat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya tinawag niya si Jesus na maging handog upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede mo masabi na ang Panginoon Kristo ay dito lang sa langit. Kaso lang sinabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya isinugo niya sa sanlibutan ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, pag sinugo sa sanlibutan, He came from somewhere else. Diba? Sinugo sa sanlibutan. Ibig sabihin, saan siya nanggaling? Bago siya sinugo sa sanlibutan. Yun yung sagot, Hebrew chapter 10 verse 5. At saka yung John chapter 3 verse 13. Walang umakyat sa langit na hindi muna bumaba mula sa... walang aakyat sa langit na hindi mo muna siya bumaba dito sa lupa. Basahin natin sa John chapter 3 kung tama yung pagka-word. Yan sabi dito mga kapatid. John chapter 3 verse 13. Sabi dito. No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. You see? Wala daw maaring umakyat sa langit na hindi muna siyang bumaba mula sa langit. Kaya yung interpretation ng iba dyan, na isang sekta na diwa lang daw yung sa John chapter 1 verse 1 to 3, then talagang ini-ignore nyo ng 500 times percent yung grammar doon. Na ang word doon ay hindi lamang diwa, kundi it refers to the person of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sigara sinasabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, pronoun na He, was with God in the beginning. And without Him, nothing is created. So you see? Verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya pala tinawag na Emmanuel, God with us, because He became flesh, God with us. Kasama natin ang Diyos. Humanaog siya, galing siya sa langit. Sinugo siya sa sanlibutan, galing siya sa langit, sinugo siya sa sanlibutan. Hindi siya taga sanlibutan.
Okay, basahin natin dito John 17. Andito sa John 17 mga kapatid nung pinanalangin niya yung kanyang mga alagad, ano sinasabi dito? Okay? So yun mga kapatid. Okay. Dito sa verse 17, John chapter 3 verse 17. Okay. John chapter 3 verse 17. Ang sabi dito. Okay. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. So, ang kalintulad nito mga kapatid ay pinadala sa unang pagdating ng Panginoon Kristo ay para iligtas tayo. Para iligtas tayo. Kaya nga nakwento ko na ito at naulit-ulit ko lang lagi yung kwento na parang katulad daw ng isang abogado mga kapatid. Yung isang abogado may nahulog ba yun or tumalon doon sa ilog na isang mama at tumalon din yung isang binatilyo para iligtas yung tao na yun. Then later on, nagkita sila ng yung lalaki na yun at nung binatilyo na yun. Sabi nung mama na akusado, sabi niya, kilala kita, I recognize you, ikaw yung nagligtas sa akin. Sabi nung abogado dati, sabi niya, I am here not anymore to be your lawyer, or not anymore to be your savior, but your judge. Yan. So, unang pagdating ng Panginoon Kristo mga kapatid, iniligtas niya tayo. God sent His Son not to condemn the world, but to save the world. So, unang pagdating ng Panginoon Kristo, siya yung tagapagligtas natin mga kapatid. But in His final coming, most commonly called as His second coming. Pero sa akin, ang ginagamit ko na term is final coming. Kasi kung second coming, baka may third coming pa. So, in His final coming, mga kapatid, kung mabasahin natin sa Matthew chapter 25, 31 to 46, ay siya yung hari na hahatol sa atin. He is the judge. Yan yung sinasabi din sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Na siya yung hukukum sa atin mga kapatid. Matthew 25, 31 to 46, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Haharap tayo sa kanyang hukuman at tayo tatanggap ng kaukulang ganti sa lahat ng ating mga ginawa. So yan mga kapatid. Then sa verse 18, whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, sabi ang verse 19, at ito ang kahatulan, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. So ang Panginoong Kristo ay liwanag. So therefore, kung ang Panginoong Kristo ay liwanag, once tinalikda natin ang Panginoong Kristo, ibig sabihin, we are in darkness. At ito sinasabi dito sa verse 19, even today, this is a reality, that people preferred to live in darkness than to live in light. Kasi sinasabi ng banal na kasulatan that Jesus is the light. Di ba? John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Then sa John chapter 1 verse 4, sinasabi niya, John chapter 1 verse 4, through Him was life, and this life was the light
of the human race. Siya yung liwanag ng human race. So therefore, once nilikdan natin ang Panginoon Kristo, ay nasa kadiliman tayo, mga kapatid. At kung nasa kadiliman tayo, alam na this, kung sino yung nag-ahari sa kadiliman. Kaya nga dun sa 1 Peter chapter 2, verse, tingnan natin mga kapatid sa 1 Peter na, kaya. So, ibig sabihin, kung nakay Kristo tayo nasa liwanag, mga kapatid. Okay, sabi dito, datapwat kayo'y haring hinirang, isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili ka na yung Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, there is two kingdom. The kingdom of darkness and the kingdom of light. So if you reject the Lord Jesus Christ, then you are going into the kingdom of darkness. Na kung saan, doon niya tayo tinawag para mamuhay sa liwanag. Ngayon, kung tatalikod tayo sa Panginoon Kristo, then we are going again to the darkness. Ganun lang ako ng logic, mga kapatid. Kasi kung ang Panginoon Kristo ay ilaw, once na tinalikdan mo siya, saan ka ngayon? Of course, sa kadiliman. Tayo, ayaw natin ng kadiliman. Mag-brown out lang, di ba? Sobrang hirap. Pero, when it comes to sa pananampalataya, ay karamihan sa atin, ayaw natin when it comes to burnout, ayaw natin. Pero when it comes to faith, mas pinipili natin ang kadiliman kaysa sa liwanag. Bakit? Sabi rito, sa John chapter 3, ituloy natin mga kapatid. Lumangating ang Panginoon Kristo bilang liwanag, ngunit, ang sabi dito, mas pinili pa ng karamihan ang kadiliman. Sabi dito mga kapatid. Okay. Verse 19. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. So, when we continue to doing sin, ibig sabihin, umaayaw tayo sa liwanag, mga kapatid. So, madali lang malaman, di ba? Malalaman natin, tanungin natin, am I in the light or am I in darkness? Ang sagot is, ito sabi dito, tingnan natin. Mga kapatid, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. So kapag masama ang ating mga gawa, inaayawan natin ang ilaw at namumuhay tayo sa kadiliman. So, napakadali lang malaman. Alam natin mga kapatid that when we are in darkness sa reality sa buhay, kahit yung totoong kadiliman, di ba, kapag run out, walang ilaw, napakahirap. Try to reflect on it. So ano mas pipiliin natin? Ang namumuhay tayo sa liwanag or ang namumuhay tayo sa kadiliman? Yan mga kapatid. Verse 20, ang gumagawa ng masama
ay ayaw sa ilaw. Yan. Ibig sabihin, kapag patuloy tayo sa paggawa ng masama, ay ayaw sa ilaw. Ang paggawa ng masama, mga kapatid, ay yung pag-uugali natin, yung mga sinasabi natin, mga kinikilos natin. Hindi lang ito yung nagnanakaw ka, pumapatay ka. In many ways, marami tayong ginagawa na masama. Kapag patuloy natin yung ginagawa na instead na nalulungkot tayo when we committing it, ibig sabihin, we are in darkness. Yung parang okay lang. Yung parang wala ka nang tinatawag na yung magkakaroon ka ng remorse. Parang nagiging normal na lang sa iyo yung pagkakasala. Then you are not in the light. You are in darkness. Verse 21. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan at lumalapit sa ilaw, sa gayon mahayag ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ayan mga kapatid. So yan mga kapatid na ang Ebanghelyo ngayon is inanyayahan tayo na mag-response dun sa pag-ibig ng Diyos dun sa John chapter 3 verse 16. Ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay hindi mapahamak pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. At inanyayahan tayo ngayon na the gospel of today is inviting us to live in the light, to live in the Lord Jesus Christ. Kapatid. Sa inyong hamon ng Ebanghelyo. So maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat kay Pablo sa nag-send ng gifts kanina, sa mga nag-follow, at sa manag-like sa 630 likes. Sana 630 lahat yan. And then yung mga nag-tap ng screen consistently na mula kanina. And then yung kahit yung hindi man nag-tap ng screen, yet they are there para i-consider na pakinggan yung ating binabahagi. So maraming salamat mga kapatid sa inyong lahat. At maging doon sa mga regular nating kasama na wala ngayon, ay pagpalain nawa sila ng Panginoon. Okay. At maging yung hindi man nag-tap ng screen yet, andyan sila, pinakinggan tayo or mga dumaan man or sumilip, ay nawa silang lahat ay pagpalain ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Maging yung mga manunood nito ng video na nasa Facebook or sa YouTube, pagpalain din nawa sila ng Panginoon. At ingatan nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas tayo sa may bibigat ng pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. At iligtas niya tayo sa mga mabibigat na mga karamdaman. Iligtas sa stroke, magiging normal ang ating sugar level, mga cholesterol level, ang ating blood pressure. At iligtas tayo ng Panginoon sa kidney failure at sa anumang malulubang karamdaman. Iligtas sa anumang masakuna at disgrasya sa araw na ito. May the Lord covered us with His most precious blood and send us His holy angels to protect us. I pray din continuously, Lord, maging malakas sa buhay ni na Brother Calix o kanyang asawa at sa kay Brother Dominic Navarro at sa iba pang mga tao na patuloy namin pinalangin, mga homeless, Panginoon. I pray, take care for them, and that's our government. At maging yung mga stray dogs and cats, at maging yung mga iligtas tayo ng Panginoon sa mga road rage as we travel today. May God keep us safe and sound sa araw nito. Pagpalain natin mga sasakyan at ang mga daraanan natin na ating dadaanan. At ang lahat ng ating mga mahal sa buhay at ating aralian ay ingatan nawa ng Panginoon at iligtas tayo sa lahat ng anumang mabalubang kasakit at karamdaman. In Jesus' name we pray. Amen. And in the Father, the Son, and the Holy Spirit. So that is by now, mga kapatid. Shalom. Maraming salamat. May God bless us and keep us safe and sound. Signing off, my dear brothers and sisters.